Isa itong Moldavian folklore. Sa isang village na napagitnaan ng gubat at isang malawak na kapatagan, may nakatirang matandang mag-asawa na may 2 anak na lalaki na kinailangang maging sundalo sa gyera. Lumipas ang ilang taon, naghintay sila sa 2 anak nila pero ni isang sulat walang nakarating sa kanila. Yung bunso nilang anak ay may naiwang asawa at isang anak na hindi pa nga nakalalakad. Tuwing gabi, yung asawa ng bunso nila ay nagsisindi ng kandila sa altar at nagdarasal ito ng walang puknat. Yung dasal, malakas, isinisigaw. Isang gabi habang nagsisindi siya ng kandila ay may kumatok. Pagbukas ng mag-asawa ay nakatayo sa harap ng pinto ang 2 anak nila. Gulagulan nitang damit, madungis ang dalawa, pero parehong may isinalubong na matamis na ngiti. Nagkaiyakan, tears of joy. Naghanda ng madali ang magarbong pagkain. Naisip nilang mag-imbita ng mga kapitbahay, pero sa tagal ng panahon na wala ang magkapatid, pinili na muna ng mag-asawa na sila na munang pamilya ang magkakasama. Nagsaya sila. Hindi masyadong nagkikwento ang magkapatid tungkol sa gyera at lagi lang nilang binabanggit na masaya silang sa wakas ay nakauwi na. Tapos yung mga mata nila, may kakaiba. Yung asawa ng bunso ng mag-asawa, kandong ang anak niya. Yung bata nalaglag ang kutsara. Kaya pinulot niya sa silong ng mesa at dun niya nakita yung paa ng asawa at bayaw niya. Hindi paa ng tao kundi parang sa kabayo. Pero hindi siya sumigaw, hindi siya gumawa ng kung anong kakaiba. Basta kinuha niya ang kutsara, nilapag niya yun sa mesa, binuhat ang anak niya at nagsabing, "Patutulugin ko na ang bata." Walang sumagot sa kanya. Dahan-dahan nagpunta siya sa paminggalan at sinara ang kahoy nun na pintuan. Saka niya tinakpan ang bibig ng anak at naghintay silang mag-ina sa dilim. Hindi nagtagal nagsimula na ang sigawan at tunog ng mga paa na hindi pang tao. Tapos may kumatok na sa pinto ng paminggalan. May boses na hindi pang tao ang nakikiusap na buksan niya ang pinto. Tapos yung pakiusap naging pagbabanta. Yumayanig ang mga dingding pero hindi siya nagpatinag. Niyakap niya ng mahigpit ang anak at nagdasal ng walang tigil. Noong una ay lumakas ang mga katok, yanig at pagbabanta hanggang sa maglaon, pahina na ng pahina at katahimikan. Saka pumunit sa katahimikan ng unang tilaok ng manok. Nang mag-umaga na, lumabas na silang mag-ina. Bumungad sa kanila ang nabuwal na lamesa, mga malamig na lampara. Ang mga biyenan niya, yung mag-asawa, nakaupo pa rin sa pwesto nila. Pero parehong patay na. Subalit walang dugo sa kahit saan. Walang bakas ng kahit na ano. Wala ang magkapatid na dumating. Tanging ang 2 bangkay at ang napakatahimik nilang tahanan. Mula noon hindi na nagdasal ng malakas ang babae paglubog ng araw. Bagay na tinuro niya rin sa anak. At ayon pa sa mga taga roon, sa gabing napakatahimik, may maririnig kang yabag na tila parang sa kabayo. Na tila ba nag-aabang lang ng imbitasyon para papasukin mo.